Pinakamalaking Christmas scam, ganyan tinawag ng Makabayan Block ang nabigo umanong pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa may makukulong na big fish na sangkot sa flood control project anomalies bago ang Pasko. Ayon sa grupo, lumampas na ang itinakdang deadline pero wala pa rin naaaresto ni isang big fish. At sa puntong po ito, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Ay, magandang tanghali sa inyo, Angela, at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Kong, December 26 na nga, lumampas na ang Pasko at ayon po sa inyo, wala pang nakukulong na big fish. Sino po ba para sa inyo ang mga big fish na dapat unang managot sa isyong ito? Well, ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ng presidente mismo, si Presidenteng BBM. Ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials like the former Executive Secretary Bersamin, former DBM Secretary Pangandaman, former DPWH Secretary Manny Bonoan, among others. No? Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Dahil ang mga ito, in the end, sila ang pinaka-responsable dun sa budget. No, yung not just the 2025 budget, mula pa nung 2023. No, so pag sinabi nating big fish, yan ang ibig natin sabihin, at yan ang ine-expect ng publiko. Ngunit nakita natin tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Okay, may mga nabanggit po kayong pangalan. Number one, si former DPWH Secretary Manny Bonoan, na ngayon po ay hanggang wala pa po ngayon dito sa bansa natin, since he left kasama po yung kanyang asawa. Ang sabi po, December 17, babalik, pero December 26, wala pa rin po tayong balita sa kanya. Number 2 and number 3, si Secretary Pangandaman and Executive Secretary Lucas Bersamin, ay wala din po silang mga naging follow-up na mga investigation. Wala pong follow-up sa ICI kung sila po ba ay inimbestigahan after the resignation. And until now, wala rin naman po silang mga kaso na sinasampa sa kanila. Your thoughts on that po? Why do you think ito po galing sa mismong gabinete ng Pangulo ay wala naman po nangyayari sa kanila? Well, precisely yan nga ang nangyari. Mula nang tumuro na sa Malacanang mismo, yung mga aligasyon ng mga susing players dito, unang-una the star whistleblower, si DPWH Yusek Bernardo. Siyang nagbanggit ng mga pangalan na yan. Tapos dagdag pa natin yung statements ni Zaldico, bagaman wala siya sa bansa. Pero nevertheless, yung sinabi ng dalawa, nagmamatch. Binanggit niya si Bersamin, binanggit ang iba pa. Pero yun na nga, mula nung tumuro doon, at pareho sila, by the way, yung dalawang yan, parehong sinasabi na nagbigay sila ng kickback sa Pangulo mismo. Mula nang lumabas yun, ay yung Blue Ribbon Committee mukhang tumigil na ng kanilang mga investigasyon sa Senate. Yung House maaga pa lang ay tinigil na nila yung infracom hearings nila. Ito namang ICI, walang action as far as we know, walang action na ginawa. Even though kami mismo, ako at ang ilang Makabayan reps ay nagpunta sa ICI para hilingin nga na imbestigahan ang mga ito. At ang ombudsman din ay tila walang interes. Bagaman hindi pa talaga nasasagot yung tanong, ba't nga ba talaga sinibak ang mga ito? Malinaw na hindi naman sila nag-resign, kundi sinibak sila. At hindi maipaliwanag or wala tayong paliwanag na naririnig, even though nababanggit paulit-ulit ang pangalan nila na involved dito sa, well, in the end, yung malaking plunder scheme sa pondo ng DPWH. Well, una na nga pong sinabi, even before pa December 15 ni Pangulong Bongbong Marcos, that they're looking into the evidence properly to make sure na pagdating po sa
pagsasampa ng kaso ay hindi po ang ending ay katulad ng mga nangyayari before na nakukulong pero pagkatapos naman po ay napapakawalan at yung iba nakakakandidato pa no bilang mga government officials. Your thoughts on that po? Do you think ganun ba talaga dapat ang ating gawin, yung ating justice system ay meron talagang pagkabagal at this point? Well, tama lang naman yan. Doon sa mga kakasuhan, ay dapat talaga merong solid na ebidensya. So, nangangailangan talaga ng malaking trabaho para matipon yung sapat na ebidensya. So, that goes without saying. Yun ang trabaho ng prosecutors, ng ombudsman, whoever, whatever, no? Pero ang nire-raise natin dito ay sino yung mga hindi iniimbestigahan, no? Sino yung mga essentially pinagtatakpan dito o pinoprotektahan, no? So who are they not looking at? At yun nga, malinaw, yung mga pinakamalaking isda ang hindi natin nakikita dito. So kung hindi ito ilalantad at tututulan, lalo na ng publiko, ang magiging conclusion nito, meron lang mga selected na targets na kakasuhan. Pwedeng merong, sabi nila, meron daw senador, meron daw mga kongresista. Definitely merong ilang contractors, no? Tapos some lower level DPWH officials. Pero I don't think ito yung ine-expect ng mamamayan na malalaking isda. Yeah. No, dahil alam din naman nila na in the end, hindi ito yung mga may final say sa budget, both sa approval nito sa Kongreso at saka doon sa implementation ng budget or yung pag-award ng mga contracts, pag-implement ng mga projects. Dahil yan yung cycle na kinakailangan para magkaroon ng kickbacks. So no? sa tingin niyo po ba itong si Sara Diskaya na ngayon ay nakakulong po sa Cebu, no, sa Lapu-Lapu, Cebu, ay hindi po siya yung big fish? Well, she's one of the big players dito sa conspiracy, sa iskema ng pag-plunder sa DPWH funds. For sure, isa siya sa mga malaking players, pero hindi siya ang pangunahin. Hindi mo masasabing siya ang mastermind, di ba? Merong mga mas makapangyarihan, essentially yung mga politiko, di ba? Na pangunahing nakikinabang sa ginagawa nila. No? So, ano ba ang role ni Diskaya? Essentially, consolidator. Siya yung nagko-corner ng maraming mga proyekto para makapagbigay ng malaking kickbacks no, sa mga politiko. So, importante ang role niya sa sistema ng pandarambong sa pondo, pero hindi siya ang pinakamapagpasya rito. Ang nagpapasya in the end ay yung Kongreso na nag-a-approve ng budget at saka yung executive branch na gumagastos ng budget. Well, recently po, officially nag-resign na po ang isa sa mga ICI member, no? Ang pangalawang ICI member na si Rosana Fajardo. Ano po ba ang nakikita natin dito? Do you see in the future or next year ay talagang mabubuwag na itong ICI? Well, mukhang ganun, no? Mukhang mga huling hininga na ng ICI, no? Dahil in the first place nung nag-resign si Babe Singson ay kumbaga malaking malaking dagok na ito sa ICI at malaking kawalan sa kredibilidad ng ICI bilang investigative body. Ngayon may pangalawa pang member na nag-resign, isa na lang ang natitira sa esensya, no? So for now, pwede mo sabihin
non-functional na siya kung isa na lang ang member ng komisyon. No? So, um, well, sabi nga, may question na sa credibility nito from the start. No? Binuo siya ng Pangulo, tapos mapapakita ba niya na truly independent siya at may kakayahan ba siyang tuntunin ang kung saan man ituro kung sino ba nang ituro ng ebidensya. Nakikita natin ngayon kapos, no, dahil walang, katulad ng sinabi natin kanina, once tumuro na sa Malacanang, hindi na nag-imbestiga ang ICI. No, so mukhang may, cannot help but say, ano ba to? Is there some sort of selective investigation and prosecution? O meron bang cover-up na nangyayari? Yun po, kaya may serious questions po tayo sa ano pa ba ang kinabukasan ng ICI following this resignation. Well, alam naman po natin yung debate o argumento dito sa ICI, sinasabi nila wala talagang kapangyarihan, no, ang komisyon na ito. Kaya po sa Senado at maging po sa Congress ay may isinusulong na batas tungkol dito. Kamusta po yun? Anong update po doon? Do you think there's a clear chance, a big possibility na maipasa po yun? Knowing Well, na ang initially, opo. Yeah, knowing na ang mismong presidente saying na, well, kasi meron naman ng ombudsman, etc., that they can do their job separately. Yeah, may mga sinyalis na mula sa Pangulo mismo at sa ombudsman, sinabi nila na i-wind up na rin yung ICI at mukhang nasa ganung mode na. Ang gusto mangyari ng Pangulo ay, okay, may hihilera tayong ilang mga mga usual suspects, tapos sila ang kakasuhan, then we will wrap it up, then we will move on. No, parang gano'n na. Tapos kaya nagbabanggit na siya. Nag-endorso siya ng mga reforms, di ba? Yung anti-dynasty bill daw, yung reform sa party list system and others. No, so parang nasa moda na ang Pangulo na tapusin na natin yung anti-corruption campaign natin, tapos let's move on to other things. No, ang problema ay tatanggapin pa ito ng publiko. Ang paniniwala ko ay hindi. No, masyadong malaki yung nalantad o nasiwalat na corruption, na pandarambong, trillions ang involved dito. At hindi sasapat kung meron lang tayong ilang piling pananagutin. No? No doubt, yung mga kakasuhan at yung mga kinasuhan na at kakasuhan pa, including yung mga Diskaya, yung the Yap brothers, no doubt may ebidensya laban sa kanila. No? Pero ang sense din ng publiko, hindi ito yung kabuuang responsable. Hindi pa rin Right. napapanagot yung mga pinaka-responsable. Taking this opportunity na rin to ask you regarding, of course, yung iba pa po ninyong statement regarding this budget naman, itong 2026 budget. Meron po kayong concern doon, even before yung unprogrammed funds and right now yung lumulobong budget para sa CIF. Paki-explain po to sa amin and why do you think na ganito po yung nangyayari sa budget natin? Well, tama yun. Una, kaugnay sa confidential and intelligence funds. Nakita na natin sa nangyari sa Vice President, no, kung gaano kadaling abusuhin ang confidential funds dahil nga may hiwalay at lihim na audit dito. No? Ngayon, sa halip na baguhin ang sistemang yan, in fact, ang posisyon natin, dapat walang confidential and walang
hiwalay at espesyal na audit process para sa confidential and intelligence files. Dapat tanggalin na ito, no? So sa halip na baguhin ang sistemang ito, ay dinagdagan pa nga ang pondo ng confidential and intelligence funds. So, kaya nananatili yung panawagan natin, dapat alisin ang lahat ng confidential and intelligence funds. All public funds should go through a transparent audit process at may mga ibang paraan naman para pangalagaan ang mga national security or whatever concerns. No? Bukod doon sa kabuuang budget, of course, nabanggit mo na tutol tayo doon sa pagpapanatili pa rin ng in fact pinalaki pa nga yung unprogrammed appropriations with the BICAM. Yun ang dinig natin, ano. Tapos yung mga mukhang nananatili at pinalaki pa nga yung pork barrel system, no, both yung allocations, yung mga tinatawag na allocables ng mga legislators, tapos pati yung ayuda, yung mga pondo na dapat para sa social services na ginawang pork barrel din, no? So kasama na yung medical assistance, yung social welfare funds, opo, yung MyFit, yung AIC sa DSWD. And of course, yung mga, again, the traditional pork barrel projects like farm-to-market roads. At ito, pinoint out din natin, no? Nilakihan pa sa BICAM yung essentially discretionary or pork barrel funds for LGUs, no? Yung Local Government Support Fund. So, sa halip na, sa kabila ng nasiwalat ng matinding corruption, yung sistema na the system that made it possible, yung pork barrel system, dinagdagan pa yung pondo para dito. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List.